tungkol dun sa nilabas ni Ramon Tulfo. Oo, mukhang kolokoy na siya kasi natabunan na siya ng mga kapatid niya. Wala nang pumapansin sa kanya. Kaya, di ba, yan Simon ang nagsabi, may naiwanan daw 1 billion in cash. Grabe. Yung Pangulong Duterte sa Malacanang, sino namang ulol ang mag-iwan 1 billion in cash? Ay, wag nyo na kasing patulan eh. Kayo naman, oh. Be kind to, yung mga senior. Bring Pinoy sa attorney, mukhang may bendalo na naman sa ICC, surrender kay Bato. Anong palagay mo? Wag naman nilang gawin yun. Nagiging katawa-tawa na tayo, ha? Alam nyo, ang Amerika, may batas. Pagka ang mamamayan ng Amerika ay dinala nyo sa Hague, authorized ang Amerika, ang pamahalaan ng Amerika na i-invade ang Hague para bawiin yung mamamayan nila. Ganong katindi ang proteksyon nila sa mamamayan. Tayo, binibigay natin yung mamamayan natin, dating Pangulo, no less. Kaya pinagtatawanan tayo, wala tayong dignidad. Grabe, buhay na bayani. Puro patay na kasi. Yan. Kulasisi, yung Yolanda funds po dati hindi na natin alam saan napunta. Dapat imbestigahan rin doon. Lahat. Yung ambush kay Aurora Quezon, yung asawa ni Presidente Quezon, imbestigahan din dapat yun kung sino may gawa noon, no? Naku, hindi na tayo hindi na tayo gaganda. Yung pagpatay kay Moises Padilla, dapat imbestigahan din rin doon. 'Di ba? Malaking misteryo din 'yon, di ba? May nag-react ako si Michael De La Rein tungkol dun sa nilabas ni Ramon Tulfo. Ay nako, nabasa ko yan sa FB. Post ni Rowena G. Gimmick lang yan. Marami diba? Ang daming nakakakilala kasi. Marami na ako naririnig tungkol sa ganyan. Di sikat na sikat lalo si Montulfo. Diba? Kasi alam mo, ginagamit yung name niya. Ginagamit lang. Hindi, alam mo, Simon, kawawa yan eh. Kasi noong naging senador si Rafi, kaibigan ko yan, 25 years na. Naging congressman at di ba noon, in-appoint na, hindi lang na-confirm. DSWD Secretary, si Erwin. Bago yung anak ni Rafi, di ba, congressman, yung asawa, congressman. Yes. Pumunta ako sa victory party ni Rafi. Walang pumapansin niyan kay Mon doon eh. Ako lang ang pinansin ko. Sabi ko, Kuya Mon, etc. Naawa kasi ako eh. Mukhang kolokoy siya eh. Guwapo rin naman yun mukhang kolokoy na siya kasi natabunan na siya ng mga kapatid niya. Pati nga yung, di ba, inaaway niya si Ben Tulfo, muntik pang manalo na senador. Muntik-muntik ka na. Wala nang pumapansin sa kanya. Kaya, di ba, yan Simon ang nagsabi, may naiwanan daw 1 billion in cash. Yung Pangulong Duterte sa Malacanang, sino namang ulol ang mag-iwan 1 billion in cash? Siguro kung yun isang 100,000 na isang bunch ganyan, di ba? Yung bundle, maaaring maniwala pa ako. 1 billion iiwanan mo, hindi ka naman tinaboy sa Malacanang. Teka muna, sabihin natin kay Kuya Mon, palitan mo, advisor mo, sinisira ka niyan. Hindi, walang advisor yan, siya lang yan. Sinisira niya sarili. Baka may advisor yan ang mabigat dyan, di ba sabi niya, hindi daw niya i-reveal yung source niya. Kahit pitpitin pa yung itlog niya. Sabi niya? Oo, nandoon sa post. Tingnan mo. Wala hindi, nandiyan yun. Putol-putol yung natatanggap ko. Kahit pitpitin daw yung itlog niya. Malakas ang loob niyang manghamon ng ganon. Wala siyang itlog eh. Ay, wag naman. Malay ka ba dyan? Ikaw naman. Si Raymond Perales. Sige po. Good morning, Attorney Topacio and Ma'am Juby, watching from Ontario, Canada. Naka-check daw siya ng live. Thank you po. Duterte Pinay Loyal, nakaabot din ng live. Solid supporter from Beijing, China. Yes. Yan, Joseph Arnel Aguilar. Kengkoy talaga tong si Ridon. Grabe. Oo nga eh. Imelda Alegre, good morning sa inyo, watching from Israel. Cedes Concepcion, belated happy birthday. Maraming salamat po. Jal Breeder, the best show. Yes, watching from Doha, Qatar. Israel ang inay. Si Remulia, puro bending. Shout out po, watching from Israel, Joylyn Suarez. Ngayon ko lang po nakita na nagalit si Miss Juby. Uy, grabe. Dahil sa kakurakutan ng mga kawatan na politiko. Yan, Joseph Farnel Aguilar, yung PhilHealth, dapat imbestigahan din nila doon. Imbestigahan niya yung pagkuha ng pera sa PhilHealth. Yan, ang dami-dami pwedeng imbestigahan eh. Richard Masiklat, watching from Nassau, Bahamas, Caribbean. Bangungot 1 from South City, California, Bixby 7090. We need Chuck Norris. PRRD at The Hague, at the Raid at Entere. Napanood ko yun.
Roberto Villegas, kumusta po, Attorney Topacio? Ma'am, July, dito po kami sa Amerika. American Samoa. Jennifer Villegas, ang asawa ko po, sikat kayo dito sa American Samoa. Tagahanga po kami ng Yes, Yes, Yo. Maraming salamat po. Salamat po. Gilbert Ricaforte. Good morning daw sa atin. Babaeng dalawang ano. Alam ko yan. Nababasa ko yan. Iisa daw si Mon Tulfo at si Trillanes. Oo. Sige lang ha. Sabi ni Joseph Ernel Aguila, matandang paurong yan si Mon Tulfo. Grabe. Watching from Montreal, Quebec, Helen Madayag. Yan, Romel Lopez. Watching from British Columbia, nakabalik na mula sa bakasyon. Dinghai 1740, watching from Taiwan, Lalaine Matso, watching from Macau. Good morning si sabi ni NBTV V, watching from Doha, Qatar. Charlie Salyave, watching from Riyadh. Yun. Tony Zamora from Panabo City, Davao del Norte. Yeba daw, sabi niya. Yes. Lamil Ortega, bakit ang lamig? Ang lamig ngayong bakit ang lamig ngayong Trillanes ang ugat? Maria Elsa Ramos, watching from Macau. Yes. Tulpo, wala daw itlog Simon. Grabe yan. Naninilip kayo Lolo Mon, yan? Wag nyo na kasing patulan kayo naman, Be kind to, yung mga seniors. Ako, senior na rin Naintindihan ko yan talagang pagka ganyang katanda na, may mga ugat-ugat na yan. Tsaka talagang kulyani na yan. Pansinin nyo naman. Ayan, pinapansin naman siya. Masaya na siya. Anyway, si Michael Guy, Rolly Mende Tomas, Ryan Ang, Raulito Paras, Roma Valdez, Rui Rondain, yan, Willie King. Again, happy birthday, Boss Willie. Hello, yan, Andrew Tan, William Gatchelian, Alex Cruz, and Aida Cruz, Yumi and Mats Gamboa. Yes. Oo. Captain Durana. Yan, si Kapitan Richard Pua ng Colombo. Yan, lugar natin. At sa notang yan, mga kasama, ay magbabalik ang gusto kong talakayin nga sana. Sige po. At yung isang nagpa-fly under the radar na, nakakatakot ito. At kasi, ay baka hindi natin napapansin, nag-breakfast kami last week nung mga ibang mga kaibigan ko from Singapore. Matagal ko ng mga kaibigan ito. Ito ay yung mga highly placed ito sa mga insider ito. Sa gobyerno. Hindi sila sa gobyerno pero lagi silang may impormasyon. Yung isa rito ay anak ng dating miyembro ng gabinete ni Lee Kuan Yew. Sa Singapore. Sa Singapore. At sila ay may mga kontrata, may mga contacts sila sa defense establishment at privy sila sa mga defense policies, mga military policies ng Singapore. At ang Singapore po kasi, syempre, yan ay, although maliit ang Singapore, tuldok sa mapa, ay malaki ang role ng Singapore kasi napakayamang bansa, napakaayos na bansa. Iyan ay a hub o sentro ng banking at komersyo. Freeport yan. True. Malaki ang port niyan, di ba? Walang halos corruption dyan. Wala. Sabi nila, nababahala daw ang Singapore for the Philippines. Sabi ko, bakit? Sabi niya, kasi alam nyo, ang dami niyong EDCA sites nilagay ng kasalukuyang pamahalaan. Yun nga. Yung EDCA sites na yan, bakit namilit ang Amerika na may EDCA sites? Kasi nga, ang Amerika gusto niyang ma-extend ang influence dito sa Asia-Pacific region. Ang attitude naman ng China, Asia ito, huwag kang manghimasok. Correct. Kung may problema kami rito, kami ang magsosolve. Huwag kang makialam. Amerika Tama. Doon ka na lang sa iyong sphere of influence. Ang Amerika gusto niya maging panatiliin ang pagiging world power niya. Nangingialam dito. Kaso mo, syempre meron siyang defense, hindi naman defense treaty. Kasi yung Taiwan Relations Act, medyo malabo yun Alam nila, kinikilala nila na there is only one China, yung People's Republic of China. Pero at the same time, sinasabi nila, huwag niyong galawin yung Taiwan at tutulungan naming magdepensa yan.
Huwag niyong i-reunify with the mainland by force. Kundi, we will interfere. Pero, the kind of interference na gagawin, malabo. Hindi naman klaro kung kapag nag-invade ang China, ay directly may involve ang Amerika. Okay. Ang Amerika po, eto baka akala kasi ng mga Pilipino, ang foreign relations ay parang, uy, kaibigan kita. Pagka may umaway sa'yo, aawayin ko rin. Kahit makipagsuntukan ako. Hindi po primordial sa foreign policy ng every country. Yeah. Hindi lang ng Amerika, hindi lang ng Australia, ng Russia, ng China. Yung kapakanan ko muna bago kapakanan mo. Yung sinasabi mo, treaty, yung mga joint exercises, eklabo lang po yan. When push comes to shove, mag-iisip yan. Tama. Kapag ako ba ay nakialam dito sa gulong ito, anong mapapala ko, number 1, at number 2, anong pinsala ang madudulot sa akin. Ang gera ay gera. Correct. Hindi yan parang video game. Ha, na pagka natatalo ka, reset. Okay. Anong problema kapag ang China ay sumugod sa Taiwan? Malayo ang Amerika. Nandito lamang ang China. Correct. Anong advantage noon? Logistically, yung supply line ng China maiksi. Meron siyang mga land-based na mga rockets, missiles, aircraft. Correct. Doon sa mismong bansa niya, ang Amerika, wala. Hindi naman naabot. Pag nag-launch ka sa Amerika, di ka naman naabot dito sa Pilipinas o sa Taiwan. Ubusan ka ng fuel. Sandali lang naman ang operational operational life ng isang aircraft. Malakas sa fuel yan eh. Lalo na pag combat mode, di mabilis. Oo. Isang oras kalahati, magre-refuel na yan. Okay. Yun ang problema ng Amerika in a shooting war with China. Yung supplies bago makarating dito, matagal. Saan ang mga forward bases nila? Guam, yan, Wake Island. Malayo-layo sa Taiwan yan. Anong pinakamalapit sa Taiwan? Pilipinas. Kaya tayo ginawa. Nilagyan ng EDCA sites, preposition, ammunition, personnel, ha? At ito ang mabigat, nilagyan nila ng Typhoon missiles. Ano yung Typhoon missiles? Yung Typhoon missiles ay intermediate range ballistic missiles. From our EDCA sites, pwede niyang tamaan ng mga targets sa mainland China. Military base, ha? Rocket, yung mga missile silos, mga aircraft, yung mga air bases kung saan pwede mag-launch ang aircraft ang China, pwede rin gamitin laban sa mga barko ng China. Yari tayo dyan. Oo. Nilagyan nila tayo ng Typhoon, which is an offensive weapon. Hindi na naman tayo binigyan ng pandepensa sa mga missile ng China, yung Patriot, yun ang missile defense system. Wala tayo nun. Ha? Grabe, no? Sabi nila, anong gagawin ng China if they decide to invade Taiwan? Unang-unang titirahin yan ang ating EDCA sites para ma-neutralize yung Typhoon missiles at yung mga ammunition, yung war material, supplies, military supplies ng Amerika na preposition sa EDCA sites, lalo na yung mga EDCA sites na nakaharap sa Taiwan, ay ma-neutralize. Wawasakin nila yan. Kasama tayo dun. Para hindi magamit. Sabi ko, may mutual defense treaty. Attack yan on the mainland mass ng Pilipinas. Matitrigger ang mutual defense treaty. Gigirahin sila ng Amerika. Sabi nila, gigirahin din naman sila. Ina-attack na nga nila yung Taiwan. Yun na nga. Ngayon, etong tricky dyan, ha? Eto ang tricky. Kung ang ginawa lamang ng China ay inattack ng missile yung EDCA sites at hindi naman mag-i-invade at walang mapapala ang China na mag-invade sa Pilipinas, yung invasion na lalanding ka ng troops dito, sasakupin mo yung land area ng Pilipinas, yung mga island, susugod ka sa Mindanao, susugod ka sa Visayas, walang mapapala, hindi nila kailangan ng Pilipinas.